Ayan, pakibasa. I have faith. I have hope. I will manifest love. In Jesus' name. Amen. Thank you po, Lord. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Yan ang ating declaration, year-long declaration. And I hope nakita nyo na doon sa inyong pag-akyat ng hagdanan kung saan nakalagay yung mga sinasabi natin. Ano? This is something that, these are the things that we manifest. We should manifest faith. Sa kahit saang aspeto ng ating buhay, we should manifest hope. Ano po, anuman ang dumating, at higit sa lahat, maramdaman yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Ano, maramdaman ang pag-ibig ng Diyos through us. Can you hear an amen? Hallelujah, praise God. Now, all right, so we'll start with the message. Yung nakita niyo pong video is the sort of, ano ba yon? SDE ng ating General Conference. So yung General Conference at JAGSCO is held every 3 years. What is done in between is the annual conference. And whereby ngayong sa darating na 2027, yung annual conference po ay mahahati na sa lahat ng JAGSCO in the north and then lahat po ng JAGSCO in the south. And then magkikita-kita muli lahat ng churches on the third year, which is ngayon 26, 27, 28, 29. So, on 2029, magkakaroon ulit ng General Conference. Nasama-sama na yung North and South ulit in a single venue. Ito pong GenCon po na ito is one of the best GenCons that I've ever attended. Ano po? Praise God, pinapalakpakan po yan. At gusto ko lang magpasalamat kasi yung nag-lead po ng GenCon is actually the global team. Ano po, so nandiyan po si Sister Grace, si Joanne, si Reyna, sila Casey, si Cherry. Palakpakan naman natin ng Lord. Si March nandiyan, si Luta was there, si Mean, hallelujah. So, sobrang ganda po ng ginawa ng Lord. There were so many things that were unprecedented na nangyari doon sa GenCon. And kuhanin ko na yung pagkakataon na to, dear elders, magkaroon po tayo ng konting huddle after the service. Just wanted to update you on a few points ano po na I am excited to share with you about dito po sa nangyaring GenCon na ito. Hallelujah. Thank you po, Lord. So that was giving you a glimpse of what happened there. 3 araw po 'yan, Sunday, Monday, Tuesday. Ano po and naniniwala ako may ginawa ang Lord doon. May ginawa ang Lord doon. Ano? At yun po ay hindi mananatili sa Baguio, kailangan natin idalhin. Ano po? And perhaps that's one of the reasons, or perhaps yung ating pag-uusapan ngayon is sort of related to that. Pero, ang mahalaga po kasi, kung ano yung direksyon na sinet ng Lord sa atin ngayon as QC, ngayon 2026, ano po, is very much aligned doon po sa kwento ng GenCon. Ano, ito, papakita ko po sa iyo yan in a bit. Now, I just want to start with, have you ever been in a group project? Sino po dito nakasama ka na sa isang group project o kaya group performance? Meron ba? Kakaunti lang. Hindi ba kayo sumali sa mga school ninyo? Hindi ba kayo sumama sa mga group project? Ano ulit? Mga sumali sa group project. Ayan. O kaya mga group performance sa company. Kung halimbawa, tuwing December, merong company performances, sumasaya, kumakanta, tumutugtog, kung anuman. Hallelujah. So naniniwala ako naging kabahagi tayo niyan. I remember when I was younger, ang madalas po na ginagawa sa school ay nag-newspaper drive. Naalala niyo pa po ba yun? Parang wala nang nag-newspaper drive ngayon. Hindi na uso kasi ang newspaper. Kasi ino-online na po lahat. Tama po ba? Pero nung araw, newspaper drive yon. So whether nagfa-fundraising for something, nagfa-fundraising because may tutulungang orphanage, fundraising kasi mayroong mga project na kailangan buuin ng school, newspaper drive. Kailangan i-support. Ano po? Sino dito nakasama ka sa mga school play? Meron mga ganon? Oh, wow, ayan. Mga school play. Napakahalaga ng role mo. Baka ikaw yung puno. Ayan. Hallelujah. Praise God. O kanya naman, ikaw ay nagkaroon ng, kung ikaw ay nagtapos ng college, merong thesis. Sino ng mga nag-thesis? Meron kayong mga kagrupo doon sa thesis na yon.
Meron kayong hypothetical question na binibigyan nyo ng meaning sa pang-araw-araw na buhay. Hallelujah. Now, doon sa mga nagtaas ng kamay kanina, pwede ko ba itanong, sino dito nakasama ka sa mga ganong group project? Dahil magaling ka sa bagay na yon. Wow. Magaling ka doon, kaya nakasama ka. Ayun, si Seth, oh. Sino pa? Wala. Hindi. Wala. Wala. Okay. O baka dito ka sa pangalawa. Sino dito nakasama ka doon sa mga group project o group performance kasi baka hindi ka magaling pero medyo marunong ka. So parang pwede na. Meron ganon dito. Ayun, mas dumami na. Kaya lang yung iba hindi pa rin nagtataas. So ibig sabihin, merong pangatlo. Ano yung pangatlo? Sino dito nakasali ka sa isang group project, group performance? Kasi pandagdag ka lang. Wala kang mapuntahan, walang gustong kumuha sa iyong grupo, wala kang pwesto. Ang kailangan, 5 miyembro sa isang grupo, wala. So kasama ka doon. Yon, meron na. Ayan, yung iba ayaw umamin. Hallelujah. Ayaw maging pampapuno lang. Pero ganun talaga yung ending. Ano po? Hallelujah. Naranasan natin lahat yan. Whether ikaw yun, o kanya naman meron kang kagrupong ganun. Tama po ba? Hallelujah. Iba-iba po yung konteksto. Subalit, kada project ng grupo, kung ano man yung inyong nasalihan, even in companies, nagkakaroon ng mga kick-off yung mga kumpanya kasi yung CEO ay nagsiset ng direksyon para doon sa kumpanya. What does he want to do? Where does he want to bring? Or ano yung vision niya for the company perhaps in the next 3 years? So wherever you enter into, maging sa ating church, isinare ko po sa inyo yung direksyon ng Lord para sa ating church in the next 3 years. There is a common goal or a common objective. Merong vision na dapat lakaran. Perhaps itong goal na to, objective, pwedeng ma-initiate ng iisang tao. Magsimula sa 1 o 2 tao. Subalit, para itong vision na to ay makumpleto, kailangan, or para ito ay maka-accomplish, kailangan, say with me, together. Sabihin mo, together. Maraming bagay, kaya mo naman gawin mag-isa. Pero meron po talagang mga bagay, project, proyekto, o malakihang vision na kailangan may kasama ka. Kailangan together. Can I hear an amen? Nung pong GenCon, yung central theme ng JugsGo, and it was revealed by our CEO / senior pastor, Pastora Cynthia. Ito po nilalagay ng Lord sa kanyang puso. At ito po yung tema. Harvest to the ends of the earth. Grabe na to. Harvest to the ends of the earth. Dito na po tayo pinapapunta ng Lord to the ends of the earth. Now, the question is, can this be completed in 3 years? I don't know. But one thing I am certain, hindi yan kaya ni Pastora mag-isa. And now there are 52 JugsGo churches across the Philippine Islands. At meron pa pong ipapanganak by the end of the year. So what this means is, this is the direction of all JugsGo churches across the country today. And this is the first time that I have seen such a display na napakalinaw ng convergence between local missions and global missions. At hindi mo alam kung gaano ko kasaya nung makita ko to. Yung ating team ang nagbuo nito. Pero yung team na nagbubuo, sinasabi ko sa kanila, wala akong gustong makita na gagawin ninyo sa GenCon.
Pagkukuhanan nila ako ng input, sinasabi ko, wag niyo akong kuhanan ng input. I don't want to see anything. I don't want to be part of the committee. I just want to be there and share and receive what the Lord has put in my heart and in the heart of our senior pastor along with the Moshav heads na nandoon who were presenting anong ginagawa ng Lord at anong vision ng Lord para sa kanya-kanya mga Moshav. There are about 9 Moshavs kung saan na nag-a-under lahat po ng ating mga churches. So there are 9 Moshav heads. Ano po? Sharing. Ano ba yung pinapagawa ng Diyos? And my heart was just overwhelmed. Kasi ngayon lang ako nakakita ng reception about global missions ng sobrang tindi. Kapatid. I wish everybody was there. The atmosphere was so different. I have been sharing yung global missions for the past 4 years. 4 years. But the reception has never been so strong. Ang feeling ko, napunta ako sa Prime Movement Conference. But it has never been so strong. Ano? Pero, what I wanted to say is that hindi lang pang global ang Jogs Go. Pang local din. Can I hear an amen? Kaya yung sinishare natin, pinag-usapan natin about what we're gonna do sa mga barangay natin na malapit sa atin. We are going to continue full throttle doon. Plus, of course, yung global initiatives natin. Ano? And it cannot be done alone. It can only be done together. Say with me, together. Sabi mo sa katabi mo, together. Hallelujah. And I was so blessed because tayo po yung ginamit ng Lord to set the tone. I wanted to be one of the first presenters there. To put the mindset. Magkaroon ng isang mindset ang buong Jogs Go. And this is the mindset. Say with me, locally significant and globally relevant. Church, this is who we are. Hindi ito pang QC. This is for Jogs Go. Lahat ng ginagawa ng church, lahat ng miracle ng Lord, lahat ng signs and wonders ng Lord, you wouldn't believe ano mga nararanasan ng mga churches natin. You wouldn't believe. Kung ikaw ay bago sa Lord, para kang, wow! Nangyayari yon, pwede pala yon. You wouldn't believe what's going on. And I wish you were there. Whatever is done in local churches will remain. And God will continue. Anong ginagawa sa jail ministry? Anong ginagawa sa campus ministry? Wow! You wouldn't believe it. Ano yung pinag-uusapan ng multitude? Oh, you wouldn't believe it. Kapatid. But now everyone has already captured. Hindi lang pala ako pang local. Pang global din ako. Can you hear an amen? Now, Jogs Go has captured this mindset. There's only one mindset. We will continue to exist and live as a church. We're gonna do what we're doing. We're gonna share Jesus dito po sa paligid natin. But we are also going to share Jesus doon sa 9 countries that the Lord has given us. Or rather, the Lord has allowed us to see and go. Can I hear an amen? Hallelujah. Ito yan. At kabahagi ka po nun. Amen. Alright, now I'd like you to turn your Bibles to Matthew chapter 5. Ano po? In a very long time, we will use very few verses today. Sa Matthew 5, puntahan mo sa Matthew 5:13. Hallelujah. Matthew 5:13. Lahat na nandun na magsabi ng amen. Alright, pakibasa po. 13 hanggang 16. 1, 2, 3, fire.
Hallelujah. Thank you po, Lord Jesus. Very, very familiar verses. Amen? Ano po? Ang sabi po dyan, tayo ang asin. Tayo po ang liwanag. Ano? Na kinakailangan ng mundo. We are the salt and we are light of the world. And at this juncture, dito po sa punto na to, I wanted to clarify, church. Gusto ko maklarify, gusto ko maging malinaw sa iyong isipan at sa puso mo. Hindi ka tinatawag maging asin. You are not called to be a salt. We are not called to be a light. Kailangan maging malinaw yun sa atin. Hindi ka tinatawag maging asin, hindi ka tinatawag na maging liwanag. Hello? Hindi po siya calling. You're not being called to be salt or light. But rather, pag sinabing you are the salt of the earth, you are the light of the world, ikaw yun. Hindi ka tinatawag maging yoon. Ikaw yun mismo. Ikaw mismo ay asin, ikaw mismo ay liwanag. Magkaiba po yung tinatawag kang maging asin. Magkaiba po yun sa tinatawag kang maging liwanag. Ano kinaibahan, pastor? Ang ibig sabihin nun, ikaw mismo ay asin. You're not being called to get salt and give away salt. You're not being called to get light so you can give away light. But rather, in you, through faith in Jesus, nung tinanggap natin siya, ikaw ay asin. Kanya pala pag pinawisan ka, naalala ko nung maliit ako, tinitikman ko yung aking pawis. Alam mo yun? Na-try nyo na ba yun? Meron gumawa nun? Ako lang ba gumagawa nun? Yung titikman mo yung pawis mo, di ba maalat? Ano? Pero hindi lang yon. Ikaw din ay liwanag. Hindi ka tinawag. Purpose mo yun. You were born as salt. We were born as light. Hello? Thank you po, Lord. Purpose natin yan. Purpose, layunin. Now, I want to establish this also. Noong pong panahon ni Jesus, ito pong nung sinasabi niya to, gusto kong maunawaan mo, yung asin ay napakahalagang bagay nung panahon po nila. Hindi ito yung parang common sa atin, ano? I think it's reasonable to believe lahat po ng bahay natin may asin. Tama po ba? Meron kang asin sa bahay? I think it's reasonable to think na meron ka nun. Ano, maaaring wala kang asukal kasi baka mataas sugar mo, so hindi ka nag-aasukal. Okay? Pero likely, meron kang asin. Maaaring wala kang paminta, pero meron kang malamang asin. Tama po ba? Parang hindi mahirap na wala yung asin sa bahay. Ano po? Nung araw, hindi po ganun. Yung asin po nung araw ay mahal. Hindi siya parang common na mabibili mo lang dyan sa kantong tindahan. It was very valuable. In fact, meron po pagkakataon sa Bible na ang pinapasweldo po sa isang Roman soldier ay asin. Hindi pilak, hindi ginto, asin. Praise God, hindi na ganun ngayon. Kasi gusto mo ba yon? Makuha mo yung payslip mo, nakakuha ka ng 100 kilong asin. Pag nag-withdraw ka ng ATM, biglang nahuhulog asin. Parang ayaw natin yon. Praise God, hindi na ganun ngayon. Ano po? Pero nung araw, ganun yun. Ganun ka-serious yung asin. Ano po? Salt was very valuable nung kanilang panahon, ay kahit naman ngayon. Pero pag sinabi kong valuable, nakita po kasi nila nung araw, yung kahalagahan nito, merong intrinsic value, ano po, yung asin. Na marahil hindi natin masyadong na-appreciate ngayon, pero kung nagluluto ka, maiintindihan mo ito. Kasi po, nung araw, wala naman pong refrigerator, wala rin pong freezer.
So, anong nangyari, pag sila po ay nagkakatay ng hayop, kung halimbawa, 3 lang naman sila sa pamilya, pero nagkatay po sila ng hayop, ng isang lamb, isang goat, o isang ox para kainin ng buong pamilya, syempre, sobra-sobra naman. Ilang kilo yon, imaginein mo, tapos 3 lang kayo. Dahil wala pong freezer, walang refrigerator, asin po nilalagay. Kasi yung asin, merong intrinsic ability to preserve. Say with me, preserve. Kahit naman ngayon, ginagawa po natin yan. Yung pong asin ay nilalagay po sa gulay, pwedeng ma-preserve. Pero hindi lahat ng gulay, kasi matutuyo naman. Kasi nag-absorb siya ng tubig. Pero ginagamit po yan. In fact, nung panahon po ni Jesus, or perhaps nung Old Testament, kapag ka nag-o-offer po sila ng grain, pinapalagyan po ng Lord yun ng asin to preserve. If you will just look back sa Old Testament, ginagawa po yan. Ano? And of course, nung panahon na yon, maging ngayon, ginagamit po natin yung asin as seasoning. Tama po ba? Enhancer ng lasa. Ano? Doon po base yung yung Ajinomoto, yung MSG. Ano po? Doon based yung Ajinomoto. Lumalabas sa asin. Dahil sa asin, lumalabas yung umami. Wow! Sabi mo, umami. Wow! Yung flavor ng isang putahe. Ano? Dahil yung asin po, hindi lang po siya nakakadagdag ng alat. Enhancer po talaga siya. So, ibig sabihin, yung mga matatamis, lalo niyang napapatamis. Wow! Ganun po pala yung asin. Ano, in fact, nakakabawas din siya ng pait. Kaya yung ampalaya natin, na nilalagay natin ng beef, o nilalagyan mo ng pork na mayroong itlog, ginaganon mo muna yung ampalaya sa asin. O kaya ibababad sa tubig na may asin para po mabawasan yung pait. Pero maximum vitamins and minerals do sa ampalaya. Nawala lang yung bitter taste. Are you with me? Ano? Nagiging mas matamis yung ampalaya kaysa mapait. Are you with me? Ano? Hallelujah. Praise God. Noong araw po, hindi na ito masyado ginagamit ngayon. Hindi sing kagaya nung araw. Pero yung asin po, ginagamit po pong antiseptic. Ano po? Yung antiseptic, ibig sabihin nakakapaglinis po siya ng dumi. Dahil po yung alat, nakakapatay po ng germs. Nakakapatay po ng bacteria. Nadidehydrate yung mga germs and bacteria because of salt. And kung maalala ninyo, nung maliit po kayo, kapag ka medyo masakit ito, tinotonsillitis sa mga bata, kagaya ko nung araw, lagi ako tinotonsillitis. Ano po, ang pinamumumog ng nanay ay tubig na may asin. Warm water na may asin. Tama? Because it's an antiseptic. Baka hindi natin nauunawaan yun noon, pero nakakapaglinis po yung asin. Hallelujah! Ang galing po ng asin. It can kill bacteria. It can also reduce inflammation. So kung namamaga yung tonsillitis, pwede ipangmumog ang asin. Wow! Hallelujah! Alam niyo po ba, nung araw, ginagamit din yung asin as fertilizer. Wow! In small amounts lamang. Ano, kasi po itong asin, kaya po pumatay ng weeds. So kung may palayan, naglalagay sila ng konting asin to kill the weeds. So imagine po ninyo yung value of asin. Kasi ginagamit lang natin siya ngayon, pampalasa. O siguro pangmumog. But on other things, lalo na ng Old Testament, rather, it can be used for other things. It was used for other things. We can even use it today. Kagaya ng sinabi ko kaninang 4. Ano po? Hallelujah. You see, salt is very potent. Matindi po ang potential ng salt. Nakalagay sa garapon, pero doon sa garapon na yon, yung dami-daming pagsama-sama ng salt na yon, it's very potent. Ang dami niyang use case. It has so much value to offer. Yung pagkaliit-liit na butil ng asin. Ano? A pinch of salt. Ano po? Ginagamit sa panluto, sa baking, kung ano pa man. And perhaps that's why the Lord has given this metaphor na kung saan, kung sino tayo rather, sa mundo. Ikaw ay asin. Sabi mo sa katabi mo, asin ka. Hallelujah. Ano? At yung isang metaphor na ginamit ng Lord ay ito. You are the light of the world.
Perhaps mali nga yung word na metaphor. Kasi pag sinabing metaphor, isinahahaling tulad ka sa asin. O inaasin tulad ka sa liwanag. Pero yung sinishare ko kanina, ikaw nga yung asin. Ako nga yung liwanag. Tayo yun. Ano? Kapatid, dito po sa You are the light of the world, syempre, noong unang panahon, hindi pa na-discover ang elektrisidad, ang electricity. Wala pa pong Meralco. And you can just imagine how life was before when there was no electricity, o kahit mag-brownout lang sa atin o magkaroon ng blackout sa ating community, napakahirap po sa dilim. Kailangan po ng liwanag. Tama po ba? Ano? In John chapter 8 verse 12, wag na po kayo pumunta roon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. When I chanced upon this verse, when I read this verse, ako po ay napapos, ako po ay napatigil, ako po ay napareflect. Because the verse hit me differently. Why? Kasi si Jesus, sinasabi niya, siya yung liwanag. I am the light of the world, sabi ng Lord. But when we look at Matthew 5:14, you are the light of the world. Hindi ko sure kung mauunawaan mo o nakukuha mo in your spirit ano yung bigat nito. Kasi sinasabi ng Panginoong Yesus, siya yung liwanag. Pero sinasabi niya rin sa atin, ikaw din yung liwanag. This is like putting us in the same level as who Jesus is. Are you with me? Sobrang layo natin kay Jesus. Si Jesus nagagalit nang hindi nagkakasala. Ikaw at ako, ilang beses na tayo nagalit. Ang tatalim ng mga lumabas sa bibig natin. Marami pagkakataon, walang lumabas sa ating mga labi, pero yung mata natin, para kang may infrared, may laser eyes. Hello? Meron iba sa atin yung galit, nagli-leave ng mark. Anong mark? Nagpapasa. Yung katawan ng anak mo. Nagpapasa. Bakit? Sobrang galit. It leaves a mark. But I want you to see this. Sabi ni Lord, I am the light of the world. Tapos sabi niya, you are the light of the world. I was taken aback because I could not, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. To be even placed in the same conversation as Jesus. Na siyang liwanag ng mundo, ikaw din at ako. Wow! Hindi. Ganito nararamdaman ko pag GenCon Lahat ng Mushab heads, yung mga Mushab heads natin may hawak na minimum 3 church. Yung iba 5. Mushab heads. Kapatid, liit na liit ako sa kanila. Kung anong ginagawa ng Lord sa kanila. Yung mga miracles nilang nararanasan, signs, wonders nilang nararanasan. Yung dami ng naaabot nila, wow, nakapanliliit Tao pa yun. Dito, nililinya tayo ni Jesus sa Kanya. Sabi niya, I am the light. And you are too. Wow! Kaya napapreno ako Kasi may mga tao na sa stumble pag ako yung nakikita. Kapag mali yung nagawa ko, nakita ko, nako,
Nasa stumble yung mga tao. So paano ko lalagay man lang yung pangalan ko sa tabi ni Jesus na parehas daw kaming liwanag? Wow! Are you with me? Are you with me? Hiyang-hiya po ako. Hiyang-hiya ako. But this is the design of God for us. We are salt. We are light. And I want that to sink in para sa atin. O sa atin. What Jesus is practically saying, dito po sa 13, 14, 15, 16, these 4 verses, nung sinabi niya ito, this is exactly what He's saying. Who I am to the world is exactly who you are to the world. Kung sino o ano si Jesus sa mundo, ganun ka rin eksakto sa mundo. Kung paano kailangan ng mundo si Jesus, kailangan ka rin ng mundo. Are you with me? Wow. Matindi po ito. And this is our value. We become valuable to the world not because may galing tayo, not because may pinag-aralan tayo, not because may pera tayo, but we become valuable to the world when we understand na tayo po ay asin, tayo po ay liwanag. And every time we go out of our houses, we become exactly that. We preserve. We fertilize. We season. Nagiging antiseptic tayo, nagiging panglinis tayo. Hello? That's our value to the world. Sa isang lugar na madilim, hindi physical na dilim, pero madilim kasi mababa ang moral ng mga kasama mo. Bagsak ang balikat ng mga kasama mo. Pwede ka maging liwanag. Can you hear an amen? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga po tayo. Kailangan po tayo ng mundo. Hindi yan sasabihin ni Jesus, you are the salt of the earth, the light of the world, kung hindi tayo kailangan ng mundo. Sabi po na salita ng Diyos, creation is waiting eagerly for the sons of God to be revealed. Sino yung sons of God? Sabi sa katabi mo, ikaw yung tatak ko. Inaantay tayo ng creation. Merong taong magsusuicide. Nag-aantay lang siya ng taong kakausap sa kanya. Merong taong gutom. Meron lang nag-aantay. Inaantay niya na may mag-aabot sa kanya ng pagkain. Grabe po yung halaga natin. This is something that we need to understand. Sa sobrang laki ng pinapagawa ng Diyos, this is something that we need to understand. Meron kang maaambag. Hello? Kung ikaw yung laging inaambagan, now is the time. Ikaw naman ang mga ambag. Are you with me? Imagine this. Ano po? Pwede tayo maging preservative. Anong pwedeng itsura niyan? Ganun kahalaga yung prayer mo. Akala mo yung prayer for the nations natin, ganun-ganun lang? Akala mo ba yung prayer meeting na hindi mo ina-attendan, ganun-ganun lang? Something is happening when people pray. Sabi ni Abraham, Lord, gugunawin mo yung Sodom at Gomorrah.
Kapag ka ba may 50 righteous dyan, hindi mo naguguhuin? Sabi ng Lord, oh. Sabi ni Abraham, kung 45, kasi hindi siya sure kung aabot ng 50 eh. Sabi niya, 40. 30? 25? Pababa ng pababa eh. Nagbabargain siya eh. Bumaba sa 10 eh. Sabi niya, Lord, pag may 10, hindi mo gugunawin? Sabi ng Lord, hindi ko gugunawin. Problema, wala 10 eh. But you know what Abraham was doing? He was not just bargaining. He was interceding. He was praying. He was praying for the people of Sodom. He was praying for the wicked people of Gomorrah. That's exactly what he was doing. Kapatid, yung panalangin mo, akala mo wala laway lang. Sayang oras, sayang laway. Hindi mo maibigay yung 1.5 oras mo sa prayer meeting. Hindi mo maibigay yung 1 oras mo sa prayer for the nations. Hindi mo mabigay. Hindi ka maging asin. Magaspang ka. Pero di ka asin. Hindi mo mabigay yung liwanag. Ikaw yun. Are you with me? Kasi pwede natin makatulong, makapag-preserve. Pwede natin mapigilan yung judgment ng Lord sa isang lugar o sa isang tao. Hello? May mga nananaginip, may nangyayaring masama sa ganon. Ipag-pray mo. Hello? Pwede ka mag-declare ng buhay. Sabihin mo, buhay. Sa mga bagay na tuyo. Ang daming mall ngayon, ang dami ng saradong tindahan. Deklarahan mo ng buhay. Hello? Meron kang kaibigan, mahina negosyo. Tawagan mo, pag-pray mo. Sabi mo, Brad, pwede ba kita pag-pray? Declaring, lalakas negosyo mo. Declaring, marami ka magiging kliyente. Hello, pwede ka maging buhay. Can I hear an amen? Kapatid, pwede ka maging enhancer. Pwede ka mag-add ng value. Kahit saan ka nilagay ng Lord. Kahit saan. Sa trabaho mo, sa school, sa family, sa church. Pwede ka magkaroon ng ambag. Hello. Pwede ka maging enhancer, pwede ka maging cheerleader, pwede ka mang-encourage. Wag na yung ikaw laging ini-encourage. Ikaw naman ang mang-encourage sa iba. Are you with me? Sharean mo ng good news. Kung yung mukha niya mukhang bad news, sharean mo ng good news. Hello? Hello? Pastor, di ako marunong eh. Sabihin mo na lang, mahal ka ni Lord. May pinagdadaanan ka, pagpe-pray kita. Di ba nakaka-encourage? Extending the love. Touch. Yun eh. Touch. Tina-touch mo yung buhay niya. Hindi literal, but you're touching his life or her life kasi nagtatanong ka, sinasabi mo, mag-aambag ako sa buhay mo. You add value. You add value. Tama po ba? Nagkakaroon ka ng value sa buhay ng ibang tao. Ano po? Pwede ka may ambag. Pwede ka maging antiseptic. Paano yun, pastor? Kapag ka may mali, lalo na sa family mo, call it out. Call it out. Kung kapamilya mo, huwag ka mag-call out sa hindi mo kakilala. Hirap naman nun. Call out mo doon sa ka-close mo, family mo, friends mo. If you think they're doing something wrong, sabi, pare, kita ko yung misis ko, nakita ko, may ka-text. Wow. Kaya dapat kong gawin. Pare, gantihan mo. Wow. Hindi ka antiseptic. Septic tank ka. Ganun ka. Hindi ka antiseptic. You are the septic tank. Ikaw ay nakaka-poison lalo. Nauunawaan po ninyo ako? Pwede ka maging antiseptic. Hindi tayo dapat mang-condemn, hindi tayo dapat manghusga, hindi natin trabaho yun ni Lord. Can you hear an amen? Hindi tayo dapat nanguhusga. Huwag mong husgahan yung taong nagkakamali, ipag-pray mo siya. Encourage mo siya. Dalin mo siya sa Lord. Hindi obra yung mas mataas tayo sa Kanya. Ay,
Ano ka kasi, makasalanan ka kasi, kaya ka nagkasakit. Wow. Wow. Paano mo na-prove yun? Bakit mo nasabi yun? Hindi ka kasi nag-church kaya minalas ka. Wow. Ikaw, wala ka malas? Nag-church ka? Hindi nga tayo naniniwala sa malas. Naunahan niyo po ako. We are so quick to judge. So slow to pray. So slow to extend a helping hand. Very quick to judge. Very quick to form an idea na hindi naman natin na-validate. Are you with me? Church, this is who we are. This is who we are supposed to be. Kung hindi pa tayo ganun, gusto ko maunawaan mo, it's in us. We are salt. We are light. That's who we are. So maunawaan mo. Chinek ko lang po, chinek ko. At na-discover ko po, yung po palang asin, ay wala po palang expiration. Hindi ko po alam yun. Ang meron po expiration na asin ay iodized salt. Pero yung expiration nun, 5 years. Ang tagal. Pero yung asin na hindi iodized, kapatid, walang expiration. Rock salt, Himalayan salt, kung anong salt, kosher salt, hindi po nag-expire. It does not expire. It does not lose its taste. Subalit, pwede ito makontaminate. Pag ito po ay na-expose sa moisture, ano po, o pwede siya ma-dilute. Yung pinaglagyan mo hindi sarado, nagkakaroon ng air, nagkakaroon ng moisture, pwede siya mabawasan ng lasa. Pero in conditions where maganda yung pagkakastore mo sa kanya, hindi mawawala yung alat. Kapatid, yung alat natin hindi rin nawawala. Dapat. Pero sabi ni Jesus, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Hindi dapat nag-e-expire yung ating alat. But when we are contaminated, when we are diluted, pwedeng mawala yung lasa. Hello? Pastor, ano po ibig sabihin ng ma-dilute, ma-contaminate? Kapatid, asin tayo because of a reason, because of purpose. Pero kapag yung purpose natin, na-dilute ng takot, na-dilute ng uncertainty, ano po, baka nadadilute ng rejection. Tatakot ka mag-share. Kasi natatakot ka ma-reject. Natatakot kang malaman ng mundo na ikaw ay Kristiyano, na anak ka ng Diyos, kasi baka i-persecute ka. Wow, kapatid, nawawalan tayo ng bisa. Kapag pinipili natin, alam mo yun, ito yung tama, pero pilit mong ginagawa yung mali, nadadilute tayo. Nasisira yung ating testimony. Kapag tayo po ay sumasabay sa agos ng mundo, nawawalan tayo ng bisa. Pagkat sabi ni Pablo, Romans 12, do not be conformed to the pattern of the world. When we conform to the pattern of the world, nako-contaminate tayo. Nako-contaminate tayo. You see, ang asin is so potent. But salt is useless on its own. Kapag ang asin ay nasa garapon lang, nasa plastic lang, hindi ginamit, hindi siya nag-expire, pero it's useless. Because salt must be added, must be sprinkled to something, so that it can release
its qualities. It can release ano yung meron siya so that it can do its work doon sa bagay na yon kung saan mo siya nilalagay. Ano po? Kaya po kung tayo ay magpapapigil sa kung ano ang ating nararamdaman, nakikita, ano po, naririnig, kapatid, mawawala tayo sa kung sino ba talaga tayo. We will be diluted. We will be contaminated. Our saltiness may be washed away. Similarly, ganun din po ang pagiging liwanag. Yung liwanag, sabi ng Diyos, nakalagay daw dapat sa stand. They put it on its stand and it gives light to everyone. Say with me, everyone. In the same way, let your light shine before others. Wow. Yun po yung purpose ng liwanag. Hindi po para tayo'y mag-apoy o magliwanag mag-isa. Pero tayo po ay nagliliwanag for everyone. Tayo po ay magliwanag for others. Kanya po tayo yun. Yun ang gusto ng Lord. Yung ating liwanag ay inihambing sa isang lungsod. Wow! A town built on a hill cannot be hidden. Inihambing tayo sa isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol na hindi matatago, kita siya. Wow! Kaya pala, pansinin mo ito. Ikaw na anak ng Diyos, ikaw ay Kristiyano. Kapag ka may gathering ang pamilya, ikaw yung Kristiyano, sino pinagpe-pray? Di ba't ikaw? Naranasan nyo na ba yun? O pe-pray na yung pagkain. O sino magpe-pray? O ikaw. O. Sa maraming pagkakataon, ayaw mo pa mag-pray. Ba't mo alam, Pastor? Ganyan ako eh. Family ni Joanne, alam, pastor ako. Sa pagkakain kami, si B-Boy magpe-pray. Dumarating ako sa panahon na, teka, ba't ako? Kahihiya naman si pastor. O sa office, alam, ikaw yung Kristiyano eh. Ikaw yung pinagli-lead ng prayer bago kayo mag-meeting. Minsan, ayaw mo pa eh. Ang hindi mo alam, pinopromote ka ng Lord eh. Ikaw nga yung liwanag eh. Itinataas ka nga doon sa... Naunawahan niyo po. Pero ayaw natin sumampa. Ayaw natin. Bakit? Nahihiya tayo. Natatakot tayo. Baka mali yung sabihin natin. Isinasampa tayo ng Diyos. Pero ayaw natin. Akala mo, pagka ikaw ay na-promote sa opisina, para lang yan ma-bless pamilya mo? Tsaka ikaw, akala mo ba pagka ikaw ay biglang may malaking negosyo na pumasok, pinakamalaki mo ever? Akala mo ba para lang ma-bless yung pamilya mo, tsaka ikaw, mabili mo yung gusto mo? Makapunta ka sa gusto mo? Akala mo, pang ganun lang? Di mo alam, itinataas ka ng Lord. Dahil dun sa grace niya, yung blessing na nakuha mo, para pwede mo ituro sa iba. Hindi para suluhin, ay, ganito kasi ginawa ko, kaya lang ayoko sabihin, baka kopyahin mo ko eh. Wow! Wow! Pili tayong, ito yung mga taong ganon, na neither do people light a lamp and put it under a bowl para tayong pumapasok sa isang bowl. Ayaw natin i-share yung liwanag natin. Gusto lang natin suluhin. Wow. Wow. Alam mo, sa maraming pagkakataon, kahit sa school o dito sa church, binibigyan ka ng assignment, binibigyan ka ng task, dahil gusto ng Lord, ikaw ang magliwanag dun. Pero sa maraming pagkakataon, ayaw mo ng assignment, ayaw mo ng task. Ayaw mo. Busy ka, wala kang oras, puro pamilya mo gusto mo asikasuhin, may trabaho ka.
Para ka pumapasok sa isang bowl. Ayaw mo. Itinataas ka na ng Lord. Binibigyan ka ng task ng assignment para ma-promote ka. Pilit kang pumapasok sa ilalim. Wow. Kapatid, yung ating liwanag ay hindi pang loob ng church. Hindi po pang dito. Maliwanag na tayo dito. Lahat ng tao dito mabait eh. Pagkalinggo, wow. Lahat ng tao dito mabait. Sobrang bait ng mga tao dito, masyadong magalang. Nag-aayos ng upuan. Wow, yes. Pastor, masama ba yun? Hindi masama yun. Pero sinasabi ko, yung liwanag hindi exclusive inside the church. Yung liwanag nasa bahay mo rin. Doon ka nakatira. Magliwanag ka doon. Maging mabuti kang testimony sa kasambahay ninyo. Maging mabuti kang testimony sa mga anak mo, sa mga apo mo. Ganon din pag pumasok ka ng opisina, ikaw yung maging mabuting testimony. Ganon din sa negosyo ninyo, kung may mga tao ka. Doon sa mga customer na nakakahalubilo mo, ikaw yung magliliwanag. Hello? Huwag na yung ikaw una pang magiging pinto ng kadumihan o kamalian sa negosyo mo. Hello? Kapatid, ganon din sa barangay. Ganon din po sa global. Hallelujah. Brother Lutz, kapatid, the Lord is explicitly saying in plain words, pinapakilala tayo ng Lord sa ating mga sarili kung sino talaga tayo. Bakit tayo nandito? Like I said, we're not being called to be salt or light. We are the salt. We are the light. Dito sa bagong ginagawa ng Lord sa atin, Church, QC, at sa Jugs Go, the Lord is introducing us to us. Pinapakilala ka ng Lord sa sarili mo na kailangan nating maunawaan. This is who we are. We are salt. We are light. Kung hindi tayo nagiging ganito, sa labas ng simbahan po na ito, we need to stop and say, Lord, I'm sorry. I want to be the salt. I want to be the light. Lord, paano ako makakatulong sa kapwa ko so that everyone may see. Listen, tinan mo to. Let your light shine before others, that they may see your good deeds. Makita yung ginagawa mo. Hindi para maitaas ka. Pero para ano? Maitaas ang Diyos. Kaya kapatid, pwede tayo maging liwanag. Pwede tayo maging asin kahit walang nakatingin. It will glorify God. Kung sa pagkakataon may nakatingin, give Him back the glory. Kasi yun yung sinabi. Yung mabuting gawa, achievements ng isang church, achievement ng isang pastor, achievement ng isang miyembro, give it back to God. Hello? Ini-establish po ng Lord yung ating purpose, ang role po natin. Gusto ko maunawaan mo, meron tayong group project eh. Kagaya kung paano ako nagsimula at dito ko gusto tapusin. Meron po tayong group project. Anong group project yan, church? Extend the shepherd staff across the nations. This is the vision of the church. And it has never been more clear now than ever. Napakalinaw to the ends of the earth. Group project natin to. Gusto ko sabihin sa'yo, hindi ikaw yung pangatlo doon sa pinag-usapan natin kanina. Ano ba yung pangatlo? Nakasali ka sa grupo. Wala, pamparami. Pampadagdag ka. Hindi kasama yun dito. Ang kasama dito, yung number 1, nandun yung gift mo eh. Doon ka gagamitin ng Lord. Kasama rin dito yung number 2,
Maaring wala doon yung gift mo, pero dahil ikaw yung available, pwede pa rin. Are you with me? Kasi maraming may gift, hindi naman available. Ayaw naman maging available. So, nandun na lang tayo sa available. Merong grace para magawa niya yung task. Ano nga po ninyo? Marami po sa atin gifted eh. Kanya lang, walang time. Hindi available. O kaya ayaw. But I want you to understand, Jesus, our Good Shepherd, Global Outreach, Quezon City, and all the other satellites, more than 50 of us, we are in the same group project. Sa ibang church, pwedeng iba pinapagawa. This is our lot. This is what we're supposed to do. This is what we're supposed to do. Nagkaroon po ng oath-taking doon sa GenCon. And tinatawag na pinning ceremony. Pinning, ito yung nakita ninyo doon sa video na nagpipin dito ng pin. Ang nakalagay doon sa pin ay, ano nakalagay doon? Harvest to the ends of the earth. Yung po kasing ating pin ng global, kinulang po kasi yung pin eh. So sakto naman, lahat ng global, pinamigay. Binigay natin sa iba yung pin. Ano? Okay, praise God. Naging liwanag tayo. Hindi natin sinolo yung pin natin. Binigay natin sa iba. Okay, praise God. But I wanted to share you yun. But it was a pinning ceremony. It was a ceremony to represent a promotion. Or perhaps a new season for Jog School. A new season where this is exactly what we're doing. We're going to harvest to the ends of the world, to the ends of the earth. Kaya yung glimpse of having 7 countries initially, now 9 countries, wow. It's like, wow. Wow. It's completely overwhelming. Completely overwhelming. And then ginawa po yung pinning ceremony na the Moshav heads will be pinning yung kanyang Moshav. Eh, ang kamushab lang natin ay tayo, QC. The global Moshav. So when I was pinning, so the team lined up. The people were lining up. You can just imagine this. The Moshav heads right here. People, the Moshavs were coming in to be pinned. So the global team was lining up on this side. Literally on this side. Ganito yung tsura. And syempre, inuna ko si John. And I was asking the Lord what to say. I was asking the Lord how to do it. And He gave me exactly what to say. And this is what I said. Together. I was pinning everyone, one by one. It's just saying, together. Other one came, spinning. It's just saying, together. But I recognize that the task is too huge. To be this, to the ends of the earth, the task is so huge. To be locally significant, yung mga barangay, we're tatrabahuin natin yan, kausapin natin si Kap. We're gonna set meetings, we're gonna try to figure out how we can help, how we can add value, paano ba tayo maging asin dito sa lugar na tong Mariana? Puro big time na yung mga nakatira dito eh. Pero lahat sila may pangangailangan, kailangan nila sa Jesus. Can I hear an amen? That's what we're gonna do. We're not gonna give them money, we're gonna give them Jesus. You know? But it's a huge task, nonetheless. Global? Wow. I can't even imagine how to start. And the Lord is already speaking how to do it.
And I'm just blessed to be receiving paano gagawin, anong gagawin, sino kakausapin. The task is so huge, it's so great. But, I also recognize that the task is not impossible. Say with me, not impossible. And I also would like to recognize that together, the wider Jugsgo community, the Jugsgonians across the Philippine Islands, together, we can make an impact. Can you hear me, amen? Pwede ka ba tumayo? I wanna try this. Kung meron po kayong cellphone, can you take it out, please? Lahat po na may cellphone, pakilabas po yung cellphone ninyo. At kung nailabas mo na yung cellphone mo, I just want you to close your eyes. Just close your eyes. Lahat po nang may cellphone. Just close your eyes. I wanna try this. Just close your eyes. Just close your eyes. Lord, help us understand who we are. Help us understand that we have a role to play. In this group project that you have given this church. Lord, walang tapon. Lahat kasali. Walang siya lang. Sila na lang. Lahat kasali. And I thank you for this privilege na pwede kaming magiging kasali. Hindi kami saling ket-ket, hindi kami echapuera. Pero meron kaming papel, meron kaming role, meron kaming pwedeng ambag, meron kaming pwedeng contribution. Lord, you said you are the light of the world. And you also said, we are the light of the world. I pray that light will shine. Saan mo man kami nilagay, ano yung pinagkatiwala mo sa amin? Hindi para kami yung may taas, kung hindi para kayo. And Lord, maybe 1 or 2 people will do it, but I pray, everybody will do it. In the mighty name of Jesus. Sa pagkakataon na ito, kapatid, as you have closed your eyes, this room is actually dark. So gusto kong makita mo
sa isang mundo na puro bad news ang nakikita. Puro lungkot ang nakikita, puro hirap ang nakikita. Pwede tayo magiliwanag. Pwede ko simulan. Pero kung titingnan mo ako, ngayon, kung ibubukas mo mata mo, kung ibubukas mo yung mata mo at titingin ka sa akin, kaya ko magbigay ng liwanag, pero isa lang. Pero kung sisimulan mo buksan yung flashlight o yung torch ng cellphone mo, yung mahinang ilaw na isa, daragdagan, dumadami. Church, I want to challenge you today. This is but a mere representation of how we can work together in advancing the kingdom of God. Kung saan tayo nilalagay ng Diyos, one man can do it, a few maybe, yes. Pero kailangan po tayong lahat. Nang sa ganon, yung plano ng Diyos ay may fulfill through you and me. Amen? Let's pray. Heavenly Father, the source of light, may you be represented in this room, Lord God. Panginoon, na sa iyo kami kumukuha ng liwanag. At kami po, Panginoon, who are tapping, Lord God, into your light, will become exactly that. The light of the world. Sa aming bahay, sa aming barangay, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, kayo po ang makikita, kayo ang may tataas. In the mighty name of Jesus, together we say, Amen.